Isang mapagpalang panahon, ito po tagapaglingkod yung karunungan ng Diyos, Ikitinet Martial Arts. So nakikita nyo po ngayon sa harap ay ang kwintas na batuumo. So marami nagtatanong kung para saan ang batuumo. So ang batuumo po ay pangkalahatan. Kung bakit po siya pangkalahatan? Kasi pag naalagaan natin ng tama, yan po ay magbibigay sa atin ng iwas kapahamakan, depensa kahit pa sa kabal at taguliwas. At magagamit din po natin yan sa panggagamot. So pag mayroon tayong karamdaman, pwede siyang direktang ilapat natin sa mga parte ng katawan natin na sumasakit o di kaya ibabad natin sa tubig saka inumin. Pagkatapos naman sa pangpaswerte, dahil po siya ay mutya ng kuweba, mutya ng lupa, ay pagsabihin natin mutya kasi yan ay tinatawag natin magagamit sa pangpaswerte. So mahilig ang mga Hapon nito, maniwala kahit sa hindi. Kung meron kayong mga kakilalang Hapon, pakita nyo sa kung may batuumo kayo, ipakita nyo sa kanila. Yan ay paborito nilang bato. Kasi yan ang ginagamit nila bilang pangpaswerte. Linalagay nila yan sa aquarium, lalo na sa mga alaga nilang koi fish na isda. Kasi ang koi fish ay pang paswerte at dinagdagan pa nila ng mga batuumo. Yan po ang karanasan ng tagapaglingkod ninyo, no? At pagkatapos, nakadepende yan sa intensyon natin, ha. So kung pinangarap natin na magkaroon na tayo ng pangkalahatan na kunyari para sa proteksyon, pwede yun. Para sa panggagamot, pwede pa rin. At lalo na pwede din po sa pangpaswerte. Nakadepende kasi sa puso't adhikain natin, no? At pagkatapos, ang necklace po natin ay tinatawag na puyas. So yung puyas naman po, yan po ang mga ginagamit po na tinatawag kapatid nating Century People doon sa Mount Matutum, na kung saan mga kapatid, yan po yung ginagamit nila bilang pangpataboy ng masamang espiritu o masamang enerhiya at panggagamot din sa lahat ng uri ng karamdaman. Okay? At kung naalala nyo pa, kung may mga lolo't lola kayo na magaling, mahilig sa pag-rosaryo nung sinaunang panahon, hanapin nyo rosaryo nila. Gawa yun sa puyas. Okay? Pagkatapos mga kapatid ay andyan pa rin po yung previous nating gumamila silis na kabal at swerte at bahay naman kontra usog-usog, lalo na sa mga mapaminsaalang mata at may matatalas na dila. And of course mga kapatid, ito po ang gamit natin naman, ang tinatawag din natin na baging na may cross para po pampaamo at panghalina. At yan, ganun din po. Meron pa rin pong orasyon na magsisilbing panimula ng kapatid nating tumangkilik sa gamit. So meron pong una, pangtawag ng sariling kapangyarihan, armas baluti sa katawan, pangkalahatang gamutan at depensa, 24 oras taguliwas, hindi pagputok ng baril, kaabal, 17 kaabal, pampaamo, pampawi ng galit, spiritual cooling, at ang pagbasbas. Yan po. At ganun din po yung silyo ng silyo ng pagtawag at pagbukas ng kapangyarihan. Yan ay Yudhibabhi Paternoster Satur Ariputinit Pararutas. At yan po ay Yudhibibusem Regina Omnia Sum Seremi Salvami Alleluia Sum Salvator. Yan po ang pagtawag po sa kapangyarihan ng Amang May Kapal. Parang tayo ay bahagian ng kanyang kakayanan. At pagkatapos, andyan po yung pagtawag ng yaman sa salibutan. At yan din po yung mga silyo upang samahan tayo ng mga gabay. At yan din po ang pagtawag sa kapangyarihan ni Kristo at tinatawag nating Inang Banal. So isang mapagpalang panahon. Again, ito yung tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos. Mas mabuti pong subukin natin ang likas na ibinigay ng Panginoon sa atin na kailangan nating tuklasin at hanapin. At ito po, na walang iba ay ang mutya o singaw ng kalikasan. Mapagpalang panahon, ito tagapaglingkod ninyo, karunungan ng Diyos, Ikitinet Martial Arts. Hanggang sa muli at mapagpalang panahon sa inyong lahat.